Madalang isipin ng iba pero sa totoo, hindi tahimik ang universo. Paulit-ulit na naitala ng mga siyentipiko ang iba't ibang kakaibang signal mula sa kailaliman ng kalawakan. Alam na natin ang likas na katangian ng ilan, ngunit ang iba ay misteryo pa rin. Ang NASA ay walang tigil na nagmamasid sa kalawakan, itinatala ang lahat ng signal na hindi alam ang pinagmulan. Ang mahalaga, hindi sila banta sa ating planeta. Dapat pansinin na ang pangunahing focus ng NASA sa kanilang pagmamasid ay nasa mga signal na sa teorya ay maaring nagmumula sa mga sibilisasyong dayuhan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang signal na nagmula sa isang galaxy na matatagpuan 9 bilyong light years ang layo mula sa atin. Ano ang likas na katangian ng tuklas na ito? Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Gumagamit sila ng mga espesyal na radioteleskopyo para maitala ang mga signal mula sa kalawakan. Kahit ang pinakamaliit na ingay ay hindi nakakalusot sa mga ganitong aparato. Kailangan talaga natin ang mga ganitong kadamitan dahil hindi kayang makuha ng tao ang lahat ng signal mula sa kalawakan o matukoy kung ano ang likas na katangian ng mga ito nang walang espesyal na kagamitan. Pinapapadali ng makabagong teknolohiya ang walang tigil na pagsubaybay at paghahambing ng iba't ibang frequency sa mga naitala na dati na inilalagay sa pinagisang database ng mga signal mula sa kalawakan. Alam natin ang pinagmulan ng karamihan sa signal. Kadalasan, galing ang mga ito sa kilalang bahagi ng kalawakan at alam natin paano sila nabuo. Minsan, may mga signal tayong natatanggap na hindi ganun kadaling maintindihan. Matagal ang proseso pero sa huli natutuklasan din natin ang tunay nilang katangian. Paminsan-minsan, nakakatanggap tayo ng mga signal na may techno-signal, signature at techno-marker. Ito ang mga frequency na nagpapakita ng ebidensya ng pakikialam ng ilang teknolohiya. Noong Enero 2023 matagumpay na natuklasan ng mga siyentipiko mula Canada at India ang pinakamalayong signal sa kalawakan. Hindi lang ito signal, kundi senyales ng neutral na atomikong hydrogen. Alam natin na mahalagang elemento ang hydrogen sa universo at nagsisilbing tagapantayo ng kalawakan. Dahil sa pinakamalayong signal ng hydrogen, matutulungan tayong malaman kung anong itsura ng universo 8 bilyong taon na ang nakalipas. Ganon katagal ang lumipas mula nang mabuo ang signal hanggang sa ito ay natuklasan. Nagawa ito gamit ang Giant Metre Wave Radio Telescope na matatagpuan sa India. Talagang natatangi ang tuklas na ito dahil kadalasan mas maikli ang haba ng natatanggap na signal ng ganitong uri. Naging posible ang pagtuklas ng ganitong signal dahil sa gravitational lensing. Dahil dito, nakikita natin kung aling mga bagay sa kalawakan ang mas malayo kaysa sa iba. Dahil habang lumalayo, mas nagiging baluktot ang anyo nito. Ganoon din ang nangyari sa signal na halos 9 bilyong taon na ang tanda. Malaki ang naidagdag ng epekto sa lakas nito. Mula rito, lumalabas na parehong maaring maapektuhan ng epekto ng gravitational lensing ang liwanag at mga radio wave. Binibigyang diin din ni Ainap Chakraborty, isang Canadian na siyentipiko at isa sa mga nakadiskubre ng pinakamalayong radio signal, ang kahalagahan ng tuklas na ito. Sa galaksya, may iba't ibang uri ng radio signal. Sa lahat ng oras na ito, maaari nating nasagap ang signal mula sa isang kalawakan na halos 10 beses na mas malapit na labis na naglilimita sa ating kaalaman.
Ngayon, alam na natin na ang gravitational lensing ay naangkop sa mga radio wave, kaya masuunlad ang ating pag-aaral dahil kaya na nating suriin ang mas malalayong bahagi ng universo. Walang duda, ang prosesong ito ay nangangailangan ng napakaraming oras dahil gaya ng alam ninyo, ang mga signal ay hindi dumarating sa atin sa loob lamang ng isang araw o kahit isang taon. Nalaman din ng mga siyentipiko na ang signal ay nagmula sa galaksya SDSS J0826 plus 5630. Nagsimula ito noong panahon na ang edad ng universo ay napakabata pa, 4.9 bilyong taon. At syempre, nananatili ang pangunahing tanong, may mga matatalinong nilalang nga ba noon sa galaksya SDSS J0826 plus 5630 na kayang lumika ng ganoong signal? O baka naman, likas ang pinagmula nito? Hindi laging umaabot sa atin ang mga signal mula sa malalayong sulok ng kalawakan, hindi tulad ng mula sa kalapit na galaksya. Sila ay biglang nawawala sa kailaliman ng universo. Karaniwang galing sa malalakas na pinagmumulan ang mga signal na umaabot sa daigdig gaya ng pagsabog ng supernova o isang pulsar. Isang kawili-wiling pangyayari ang nadanap noong 2011. Sa Australia noon, sa Parkes Observatory, nakatanggap sila ng signal mula sa Proxima Centauri, pinakamalapit na bituin sa solar system. Sa totoo lang, ang signal ay naitala sa ilalim ng espesyal na programang layuning tukuyin ang mga signal na may artipisyal na pinagmulan. Gayunpaman, hindi agad nakuha ang impormasyon ukol sa pinagmulan ng signal. Ang yugto ng pagproseso na kinabibilangan ng maraming pagsusuri ay kumakain ng napakaraming oras. Kailangan ito para matiyak ang tamang datos at maiwasan ang pagkakamali. Ang signal ay tinawag na BLC-1. Ang impormasyon tungkol dito ay inilatala noong Disyembre 2020 sa pahayagang British na The Guardian at hindi ito tamang desisyon dahil hindi pa natatapos ang yugto ng beripikasyon. Tinukoy ng publikasyon ang signal bilang techno-signature, palatandaan ng sibilisasyong dayuhan. Upang mapatunayan ang teorya, kinakailangan sanang muling maitala ang signal, ngunit hindi ito nangyari. Pagkaraan ng isang taon, gamit ang prinsipyo ni Copernico, tinukoy ng mga siyentipiko na ang BLC-1 ay hindi palatandaan ng matatalinong nilalang mula sa ibang planeta. Ano na ang estado ng mga posibleng signal mula sa mga dayuhan ngayon? Sa ngayon, may 8 bagong signal na natuklasan na maaring nagmumula sa isang sibilisasyong dayuhan. Ang mga naitalang signal ay sumailalim sa mas detalyadong pagsusuri dahil mas malawak na ngayon ang mga kakayahan para dito, lalo na sa malawakang paggamit ng teknolohiya ng artificial intelligence. Bilang resulta, natuklasan sa lahat ng 8 signal ang tinatawag na teknopirma. Ibig sabihin, ang signal ay hindi galing sa mundo o sa mga kilalang pinagmumulan. Maari tayo magtiwala sa impormasyong ito dahil gumamit ang mga siyentipiko ng bagong algorithm para ihiwalay ang signal mula sa abala at ingay. Ginawa ito para maiwasan ang hindi kanais-nais na sitwasyon sa BLC-1. Sa proseso ng pag-aral sa 8 misteryosong signal, naiproseso ang datos na may laki na 150 terabyte. Napag-alaman na maliit ang frequency width ng mga signal, isa sa mga pangunahing katangian ng techno-signature. Gayunpaman, may isang katotohanan dito na nagpapalabo sa teorya na ang signal ay nagmula sa teknolohiya ng mga sibilisasyong dayuhan. Hindi na muling naitala ang mga signal na ito. Ibig sabihin, mga paisa-isang signal ang mga iyon. Kung ang signal ay gawa ng teknolohiyang di galing sa mundo, malabong isa lang ito. Malamang ito ay isang naka-encrypt na mensahe na binubuo ng magkakasunod na signal ng parehong uri. Dahil ngayon ay mga isang signal lang ang natatanggap natin, mahirap itong lubusang masuri at matukoy ang eksaktong pinagmulan. At muli, napakaraming tanong ang nananatiling walang sagot. Sa hinaharap, makakatulong ang mga signal mula sa malalayong galaksya upang mas malaman pa natin ang impormasyon tungkol sa mga bahagi ng kalawakan na di pa nararating ng mga mananaliksik gamit ang mga aparatong pananaliksik. Ang molekular na ulap na pinakamalapit sa ating planeta. Lugar kung saan ipinapanganak ang mga bituin.
May mga bituin na malapit ng ipanganap habang ang iba naman ay nawasak dahil sa mga biglaang pagsabog. Sa mga ganitong istruktura, maraming kakaibang ipo-ipo at may kaunting hydrogen na may mataas na temperatura. Ano nga ba ang ulap na ito? Ano ang kalikasan at pinakapuso nito? Madalas matagpuan sa ating galaksi ang mga molecular na ulap na may iba't ibang laki. Naglalaman ang mga ito ng napakarami ng alikabok sa kalawakan at mga interstellar na gas na nabuo bilang isang nebula. Marahil, ang pinakatilalang halimbawa nito ay ang nebula ng Orion. Mula sa daigdig, ito ay may layong 1,344 na taong liwanag lamang. Dahil sa medyo maliit na distansya mula sa ating planeta, pati na rin sa angkop nitong laki, madalas piliin ng mga siyentipiko ang nebula ng Orion bilang paksa ng kanilang pag-aaral. Nakuha natin ang larawan ng estruktura noong 1973. Tinulungan tayo ng teleskopyong Hubble. Nalaman natin kung anong kulay talaga ang nebula. Nangingibabaw dito ang asul-lila at pula. Sa mga panlabas na bahagi, may mga lugar na may matingkad na berdeng mga kulay na nakikita dahil sa spectral analysis. Nalito ang mga siyentipiko dahil hindi nila matukoy kung anong kulay ang ganong liwanag. Doon lumitaw ang teoryang may nebulium na elemento sa mga ulap sa kalawakan, ngunit hindi pa rin napatutunayan ang pag-iral nito. Makalipas ang ilang panahon, iniwan na ang teorya tungkol sa nebulium dahil natuklasan na ang ganitong liwanag ay dulot pala ng ionized na oxygen. Sa Orion Nebula, tiyak nang alam na may mahigit 3,000 mga bituin. Bukod pa rito, may mga protostar at malalaking ulap na binubuo ng interstellar na mga gas. Sa kabuuan, ito ay katumbas ng 10,000 masa ng araw. Sa nebula ng Orion, may mga bahagi na dapat nating bigyan ng espesyal na pansin. Ang bahaging hugis trapesyo na ito ay tinatawag na Theta Isa ng Orion. Ang edad nito ay umaabot ng humigit kumulang 300,000 taon. Ang lugar ay isang kalat-kalat na kumpol ng mga bituin at mula rito ay maaring tukuyin ang mga pangunahing bahagi. Tatalakayin dito ang 4 na sistema ng bituin. Sa pagitan nila ay may maliit na distansya, kasya sila sa isang bahagi na may diametro na 1.5 na liwanag taon lamang. Ang sistema ng Theta Orion C ang may pinakamalaking masa sa buong nebula ng Orion, hindi lang sa trapezoidal na bahagi. Ito ay katumbas ng 40 masa ng araw. Kulay ng Theta Isa, Orion C. Светло-голубой. Ang radius ng bituin ay 8x na mas malaki kaysa sa araw. Ang temperatura ng bituin ay umaabot ng humigit kumulang 44,726 degrees Celsius na mas mataas kaysa sa temperatura ng ating bituin. Ang liwanag mula kay Theta Isa Orion C ay kumakalat halos sa buong nebula. Ang malapnaw na hangin, karaniwan sa ganitong bituin, ay tinatangay ang mga elemento sa malayo. Dahil dito, malapit sa bituin ay makikita natin ang kakaunting dami ng interstellar na gas. Sunod ay ang sistemang tinatawag na Theta 2 Orion na matatagpuan malapit sa trapezoidal na bahagi. Ang sistema ay matatagpuan malapit sa nag-aalab na gas na hugis mahahabang guhit na tinatawag na tulay ng Orion. 3 bituin na bumubuo sa Theta 2 Orion ay magkakaugnay sa isa't isa dahil sa grabidad. Matagal-tagal ding naging mahirap pag-aralan ng bahaging ito dahil napakakapal na mga ulap ng alikabok. Dito tayo natulungan ng teleskopyong James Webb. Malaki ang naitulong sa atin ng mga larawang nakuha mula rito. Nalaman natin na ang temperatura ng unang bagay sa sistema ay umaabot ng humigit kumulang 34,726 degrees Celsius. Hindi rin nagpapahuli ang ikalawa at ikatlong bahagi. Ang kanilang mga masa ay 15 at 5 solar na masa ayon sa pagkakasunod. Hindi lang matindi ang liwanag ng mga bituin ang kakaibang katangian ng nebula. Sa kailaliman ng sistema, sa tulong ng nabanggit na teleskopyo, natuklasan namin ang mga bagay na matagal naming hindi alam na umiiral. Kagiliv-giliv ang mga proplyds o protoplanetary disk. Ito ay parang isang binhing planeta na nabuo sa paligid ng isang bituin, isang umiikot at siksik na gas disk. Mga protoplanetary disk sa nebula. Орионы расположились в центральной ее части. May humigit kumulang 180.
Bilang halimbawa, maaari nating banggitin ang protobituin na Orion, 2-4-6 na 06 na may edad na 1,000,000 taon. May protoplanetarium disk ito na may diametrong 300 astronomical units. Pagkaraan ng ilang milyong taon, papasok ang bituin sa pangunahing sekwensya matapos ang protobituin na yugto. Maaring mabuo roon ang sistemang may exoplaneta at mga buwan nito. Malaking bahagi ng Orion Nebula ay gawa sa nagkalat na gas. Nangingibabaw ang ionized hydrogen sa gitna. Ang temperatura doon ay umaabot ng humigit kumulang 7,726 degrees Celsius habang lumalayo mula sa gitna, mas bumababa ang antas nito. Sa bahaging ito, karaniwan ang malalakas na ipu-ipo na may bilis na 50 km kada segundo dahil dito ay panapanahong nagbabanggaan ng iba't ibang agos ng stellar winds at may mga pagbabago sa temperatura. Sa nebula ng Orion, bukod sa mga ipu-ipong ito, ang molecular hydrogen na may medyo katamtamang temperatura na may halong tubig, ethane at methane ay bumubuo ng mga hibla na umaabot ng ilang light years ang haba. Ang pinakapuso ng nebula ay tila napapalibutan ng isang reyon na pangunahing binubuo ng pinalamig na gas na may mataas na densidad. At dapat sabihin, ang estrukturang ito ay kamangha-mangha sa kagandahan nito, pinagsasama ang liwanag ng mga bituin at ang liwanag na nagmumula sa ionized na hydrogen. Mayroon pang ibang mga bagay sa paligid, ngunit sa ngayon, tanging gamit lamang ang infrared na liwanag natin sila lubos na mapagmamasdan. May humigit kumulang 700 protobituin na natuklasan doon na magkakaiba ang edad at nasa proseso ng pagunlad. Mas mababa ang antas ng pagkakasiksik ng mga interstellar na gas dito dahil sa grabidad kumpara sa gitna ng nebula. Dahil dito, sa nabanggit na lugar, mas malayo ang pagitan ng mga bituin. Habang pinipisil ng grabidad ang interstellar na gas, doon nabubuo ang mga bagong bituin. Maraming sentro ng grabidad ang nabubuo sa mga nebula. Sa pagdaan ng panahon, nagiging protobituin ang mga ito. Iyon ang mga molecular na ulap na nabanggit natin sa simula ng video. Ang protobituin ay pumapasok sa estado ng balanse kapag ang panloob na presyon ng gas ay katumbas ng puwersa ng grabitasyon. Unti-unting lumalakas ang magnetic field ng bituin. Dahil sa impluensyang ito, bumibilis ang mga ionisadong partikulo at sumasabog palabas ng bituin ang kanilang agos. Gumagalaw ang mga kumpol ng mga partikulong ito sa bilis na ilang daang kilometro kada segundo. Ang mga agos na ito ang sani ng paglitaw ng Herbig-Haro. Ito ay maliliit na bahagi ng nebula na nabubuo kapag ang napalayang agos ng gas ay bumabangga sa ulap ng gas at alikabok. Bilang resulta, nabubuo ang malalakas na ipo-ipo. Ang mga bagay na Herbig-Haro ay may iba't ibang kulay dahil ang porsyento ng kinetic na enerhiya ay unti-unting kumakalat, nagbibigay ng init at liwanag. Ang mga bagay na Herbig-Haro ay kilala sa pagiging hindi matatag, kaya madalas magbago ng kulay at hugis. Unti-unti silang naglalaho at tuluyang nawawala pagkatapos ng десятки тысяч лет. Ayon sa mga siyentipiko, may humigit kumulang 150,000 na mga bagay na Herbig-Haro sa kalawakan ng Milky Way. Isa pang katangian ay ang tinatawag na mga kosmikong bala. Tinatawag din itong mga bala ng Orion. Ito ay kumpol ng mga gas na may mataas na densidad, naglalaman ito ng mga atom ng bakal at iba pang mabibigat na elemento. Napakataas ng bilis ng mga ganitong anyo dahil dito dumadaan sila sa mga ulap ng hydrogen. Bilang resulta, nabubuo ang napakalalakas na shockwave. Paano nga ba nabuo ang mga ganitong bagay? Hindi pa natin masasabi ng tiyak. Kailangan pa ng karagdagang pag-aaral. May hinala na may isang hindi pa kilalang mapanyarang proseso na naging dahilan nito. Mahalagang tandaan na ang nebula ng Orion ay hindi ang pinakamalaking istrukturang tatalakayin natin sa video na ito. Kasama ito sa ulap ng Orion, isang mas malaking anyo o istruktura. Halos buong nasasakupan ng konstelasyon ng Orion ay natatakpan nito. Sa ulap ng Orion, makakakita ka ng napakaraming kakaibang mga bagay. Halimbawa, ang Barnard's Loop, mga ulap ng ionized na gas na pinag-aaralan gamit ang visible light spectrum. Ang Barnard's Loop ay bahagi rin ng ulap ng Orion. Ang estruktura ay nabuo dahil sa ilang sunod-sunod na pagsabog ng mga supernova.
Malapit din matatagpuan ang nebula ng ulo ng kabayo na may kakaibang hugis at binubuo ng isang siksik na ulap ng alikabok. Ang nebula ng Orion ay kilala sa pagiging hindi matatag. Hindi ito ang nakapagtataka dahil maraming proseso ang nagaganap doon na sumisira sa balanse. Pagbuo ng mga bagong bituin, mga hangin mula sa bituin, malalakas na agos ng gas at marami pang iba. Isa sa mga resulta nito ay ang pagkalat ng mga materyales sa nebula ng Orion. At kalaunan, tuluyan ang mawawala ang estrukturang ito. Oo, hindi pa natin alam lahat ng lihim ng universo. Sa kabila ng napakaraming advanced na mga kagamitan sa pananaliksik, Maaring hindi na talaga natin malaman kailanman. gayunpaman, ipinakita ng mga datos na nakuha natin mula sa mga teleskopyo kung gaano kaganda at kakaiba ang Orion Nebula. Sa isa sa mga nakaraang video, naglakbay tayo sa solar system. Nalaman natin na misteryoso pa rin ang mga planetang akala natin ay pamilyar na sa atin. Pero paano kung lumampas pa tayo? Paano kung sumugal tayo at iwan ang sistemang solar? Ano kaya ang haharapin natin doon? Pero bago ang lahat, dapat muna nating lampasan ang natitirang mga planeta sa ating sistema na kasing hiwaga at kasindak-sindak din. Saturno. Walang pag-aalinlangan, ito ang pinakamatingkad na hiyas ng sistemang solar. Mukhang buo ang mga singsing, ngunit galing ito sa buwan na nadurog sa maliliit na piraso dahil di kinaya ang gravitasyonal na puwersa ng Saturno. Ang singsing ay gawa sa maraming piraso ng yelo. Iba-iba ang laki ng mga ito. Mayroong mga halos hindi mo mapapansin kapag malapitan at kabaliktaran, mayroon ding mas malalaki. Sa sistema ng mga singsing, may tuloy-tuloy na galaw at banggaan. Kaya ang mga tipak ng yelo ay nagiging sobrang liit o kaya naman ay nagsasanib-sanib. Gaano nga ba ito kahawig sa ating solar system? Mas eksakto kung paano ito nabuo at kung paano sa mapanganib na mundong ito nabuo ang ating planeta. Noong ang araw ay nasa mga unang yugto pa ng kanyang mahabang buhay, hinahatak niya papalapit ang napakaraming kumpol ng gas. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga puwersa ng grabidad, ginawa nila ang kanilang tungkulin. Ang mga kumpol ay naging mas siksik, nagbabanggaan at nagsasanib-sanib sa isa't isa. At ganito rin ipinanganak ang ating planeta. Gaano man kaganda si Saturn, kailangan nating ipagpatuloy ang ating mahabang paglalakbay. At ang susunod ay ang buwan ni Saturn na si Titan. Hindi ganun kadaling makita ang ibabaw nito dahil ito ay napapalibutan ng mga ulap. Oo, hindi kayo nagkamali ng dinig. Mukhang may atmosfera si Titan. Maaring mahirap paniwalaan, pero sa buwan na nasa layong 1.2 bilyong kilometro mula sa daigdig, maaring magpalit-palit ang mga panahon at may iba't ibang anyo ng mga anyong tubig sa ibabaw nito. Paano ito kahawig ng ating planeta? Gayunpaman, hindi ganun kasimple ang lahat. Sa kalawakan, hindi lahat ay gaya ng nakikita sa unang tingin. Sa ibabaw ng Titan, hindi tubig ang makikita, kundi likidong natural na gas. At napakarami nito rito. Hindi man lang kayang pangarapin ng daigdig ang ganito kalaking reserba. Kung mailipat lang natin lahat ng natural na gas sa daigdig, magkakaroon tayo ng walang katapusang supply ng fuel. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng sapat na enerhiya ang lahat ng bahay sa planeta. At kung iisipin pa ng mas malawakan, kung sakaling magkaroon ng sakuna sa ating planeta, maaring lumipat ang mga natirang tao sa buwan na ito kung hindi sila maunahan ng ibang sibilisasyon. Sa ibabaw ng Titan, buong lakas na gumagana ang probe ng European Space Agency na si Huygens. Dahil sa kanya, nalaman natin na may ilang organikong sangkap sa lupa ng buwan. Gayunpaman, napakababa ng temperatura doon, mga -180 degrees Celsius. Dahil dito, hindi maaaring umunlad ang buhay doon. Maaring magbago ang lahat sa positibong paraan kung sa paglipas ng panahon ay lalong iinit ang araw at tataas ang temperatura sa Titan. Sa mas komportableng mga kondisyon, maaari nang manirahan doon. Sino ang nakakaalam, baka sa hinaharap ay hindi na lang ito basta mga salita, kundi maging realidad na natin ito. Dahil balang araw, maaring ito na ang bagong tahanan ng tao sa mundo. Sobrang layo na ng narating natin mula sa planeta natin. Lampas 1 bilyong kilometro na ang nadaanan natin. Sa ganitong kalayuan, mahirap nang makita ang daigdig sa kalayuan.
Habang lumalayo tayo sa sentro ng sistemang solar, lalong nagiging misteryoso at hindi kilala ang ating paligid. Mas lalo tayong lumalalim sa panlabas na bahagi ng sistemang solar. Ang ating landas ay patungo sa pinakadulo nito. Tiwala tayong papunta sa ating destinasyon. Tinanggap tayo ni Uranus at ang kanyang mga singsing. Hindi laging kita ang mga ito sa larawan ng planeta, pero kapag malapit, kahanga-hanga talaga. Hindi kasing komplikado ng singsing ng Saturn ang mga singsing, pero mas komplikado kaysa sa singsing ng Jupiter. Mula rito, para maliit na perlas ang daigdig. Para marating ang dulo ng ating sistemang planetaryo, kailangan pa nating lampasan ang 20,000 kilometro. Susunod nating dadaanan ang mabagsik na Neptuno na ipinangalan sa Romanong Diyos ng Dagat. Sa atmosfera ng planetang ito ay may helium at methane. Napakalalakas ng mga bagyo sa ibabaw nito. Ang bilis ng mga ito ay 1,250 kilometro kada oras. May kakaibang puwersang hindi pa natin alam na namumuno sa agos ng hangin doon. Karaniwan, araw ang responsable dito. Gayunpaman, masyadong malayo ang distansya sa pagitan nito at ni Neptuno. Hindi naapektuhan ang planetang ito ng pangunahing bituin. Ano nga ba ang misteryo ni Neptuno? Kailan kaya natin ito malulutas? Triton, satellite ng Neptuno. Ох, как же. Hindi mapayapa doon. Tingnan mo kung gaano karaming malalakas na geyser ang nasa ibabaw nito. Isa pang kakaibang katangian ng Triton ay ang pag-ikot nito sa orbit na kabaligtaran ng direksyon ng paggalaw ni Neptuno. Alam natin kung paano magtatapos ang pag-iral ni Triton. Masisira siya dahil sa lakas ng grabidad ng kanyang planeta. Hindi niya ito kayang labanan. Iyon na. Ngayon, nadaanan na natin lahat ng satellite. С темы дальше их уже не будет. Malamig at madilim dito. Ang bahaging ito ng planetaryong sistema ay hindi mapagpatuloy. Mukhang may nakita tayong interesante. Sa lugar na ito, maraming mga tipak ng yelo at bato. Noon, nagkasundo tayo na pagkatapos ng Pluto, wala nang iba. Ngunit mali pala tayo. Natuklasan namin doon ang mga nagyeyelong mundo. Wala pa silang pangalan ngayon dahil kamakailan lang natin sila nadiskubre. Akala natin sa dami ng taon alam na natin lahat tungkol sa solar system. Pero sa totoo lang, hindi pala ganon. Nasa layong 13 bilyong kilometro tayo mula sa daigdig. Dito matatagpuan ang pinakamalayang bagay sa sistemang solar na umiikot sa orbit ng araw. Planetang Duwende. Isang trans-Neptunian na bagay na tinatawag na Siam na 130.77 Sedna. Kamakailan lang ito natuklasan noong ika-14 ng Nobyembre 2003. Mahigit 130 bilyong kilometro ang layo ni Sedna mula sa araw. At ang isang buong ikot ng bagay na ito ay tumatagal ng 10,000 taon. Tuloy tayo. At ano ang nakikita natin? Ito ang interplanetaryong istasyon Voyager 1. Isang aparatong pananaliksik na pinakamalayo mula sa daigdig. 16 na bilyong kilometro ang layo. Ilang bagong impormasyon tungkol sa mga planeta at buwan sa solar system ang natuklasan natin dahil sa Voyager 1. Mas pagmasdan mo siya. Mayroong gintong panel ang sasakyan. Isa itong tala na naglalaman ng pagbati sa iba't ibang wika ng mundo. Kasama rin ang mga tagubilin papunta sa ating planeta. Sana balang araw mapunta ang impormasyong ito sa mabubuting kamay. O baka hindi rin kamay talaga. Walang nakakaalam kung ano ang itsura ng kinatawan ng isang posibleng malayong sibilisasyon. Paano kung mapasa kamay ng may masamang balak ang lahat ng impormasyon? Dumaan lang tayo sa tabi ng Voyager. Hindi pa tapos ang ating paglalakbay. Naiwan na natin ang 8 trilyong kilometro sa likod. Pero kailangan pa nating lampasan ng mas malayong distansya. At ngayon, nasa harap natin ang mas misteryosong mundo, ang interstellar na kalawakan. Dito, napakaraming mga bituin. Karamihan sa kanila ay kahawig na mating araw. Kung walang pagbilis, mahirap gumalaw sa ganitong kalawak na espasyo. At ngayon, sinalubong tayo ng Alpha Centauri. Inabot tayo ng 150,000 taon bago natin narating ito. Sa sistemang ito, may 3 bituin. Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, at Alpha Centauri C.
Ang mga bituin ay medyo magkalapit habang gumagalaw. At ang kanilang mga lakas ng grabidad ay napakalaki na maaari itong magdulot ng kanilang pagkawasak. В результате столкновения. Ang tunay na tagapagligtas dito ay ang kanilang napakataas na bilis ng pag-ikot sa orbit. Tumutulong sa mga bituin na manatili sa tamang distansya sa isa't isa. Kung may ibang bagay na mapunta sa loob ng saklaw ng impluwensya ng tatlong bituing ito, siguradong babangga lang ito sa ibabaw ng isa sa mga bituin. Napakahirap sukatin ang distansya dito gamit ang kilometro. Mas mainam na gumamit dito ng light years. Ang isang sinag ng liwanag ay nakakabiyahe ng 10 trilyong kilometro sa loob ng isang taon at ang distansya mula Alpha Centauri hanggang sa daigdig ay 40 trilyong kilometro o 4 na light years. Talagang kamangha-mangha ito. Para sa mga taga-daigdig, mahirap maintindihan ang ganitong kalalaking sukat, pero sa kalawakan, lahat ay posible. Lumilipad tayo ng mas malayo. At heto na, malapit na tayo. Ang bituin na Gliese 581 at ibig sabihin nito, lumayo na tayo mula sa daigdig ng 20 light years. Ang edad ng Gliese 581 ay halos kapareho ng edad ng ating araw. At pansinin ninyo, may planeta sa paligid ng bituin. At sa totoo lang, napakaganda ng posisyon nito na nagbibigay ng pinakamainam na kondisyon para sa pagyusbong at pagunlad ng mga buhay na organismo. Doon maaaring magsimula ang lahat kung sakaling tumama sa ibabaw ng planeta ang isang kometa na magdadala ng tubig at mga kinakailangang organikong sangkap. At kung isasalang-alang pa ito, perpekto ang pwesto ng planeta sa bituin nito. Magkakaroon din ng mga mas komplikadong organismo at maaaring sa antas ng kanilang pagunlad ay kapareho natin, mga tao, o baka naman masigit pa sila kaysa sa atin. Sa layong 50 light years mula sa ating sariling planeta, naroon ang isang sistema na sa maraming aspeto ay kahawig ng solar system, lalo na dahil posible ring umunlad ang buhay doon. Isang tunay na suwerte ang makahanap ng ganitong sistema. Pero isipin mo na lang kung gaano karami pa ang mga katulad nito na hindi lang natin napapansin kahit nasa harap na natin. Ang planeta na 51 Pegasi b na hindi opisyal na tinatawag ding Bellerophon ay matatagpuan sa medyo maliit na distansya mula sa kanyang pangunahing bituin. Sa laki, ang planeta ay kasing laki ng Jupiter at sa ibabaw nito ay napakataas ng temperatura, umaabot ng 1,000 degrees Celsius. Ang 51 Pegasi b ay kabilang sa isang natatanging uri ng mga planeta na tinatawag na mainit na Jupiter at karamihan sa kanilang komposisyon ay binubuo ng hydrogen at helium. Sa loob ng planeta dahil sa matinding presyon, naiipit ang mga elementong ito at unti-unting nawawala ang pagiging gas nila. Hindi tayo tumitigil, patuloy tayong sumusulong ng higit at higit pa. Nasa harap natin ang daang gatas. Isang mundo ito na puno ng natatangi at kakaibang bituin. At narito ang konstelasyon ng Orion, nakikita natin ang bituin na Betelgeuse, isa sa pinakamaliwanag sa kalangitan, 600 beses na mas malapad kaysa sa araw. Isipin mo na lang ang lawak ng mga ito. Huminto muna tayo sandali sa tabi ng Orion Nebula. Dito makikita natin ang makapal na patong ng mga gas at alikabok. Sa loob nito ay may bola ng nagliliyab na gas, napakataas ng temperatura at napakaraming nuclear reactions. Dahil sa Orion Nebula, napakaraming bagong bituin ang nabubuo. Ang ganitong kagandahan ay nagsisimula sa isang nakakatakot na paraan at sa paligid natin ay may mga agos ng alikabok at gas, mga pagsabog, lahat ay sumasabog sa napakabilis na bilis. Parang nauwi ito sa pagkawasak ng universo, pero hindi. Ganito nabubuo ang mga bituin sa kalangitan. Pero paano naman nagtatapos ang buhay ng mga bituin? Sila ba ay sumasabog o unti-unting namamatay? Kailangan pa nating maglakbay ng 4,000 liwanag taon. Sa harap natin ay may kumpol ng mga ulap na naglalabas ng liwanag. Bumabalot ito sa dating bituin na sa maraming paraan ay kahawig ng araw. Bunga ng pagsasanib ng mga nukleo ng ganoong bituin, nabuo ang mga gas na kalaunan ay inilabas sa kalawakan.
Dahil sa mga ganitong bituin na matagal lang namatay, nagkaroon tayo ng nitroheno at oksiheno dito sa daigdig. Sa katunayan, gawa tayo sa mga labi ng mga namatay na bituin. Kamangga-mangga kung gaano karaming misteryo sa universo ang nananatiling hindi nalulutas. May ilan tayong malulutas, ngunit marami ang mananatiling walang kasagutan at mawawala nang hindi natin nalalaman ang sagot. Parang napakalaki ng ating planeta at tayo ay maliliit na bahagi lang, parang mga alikabok lang, lalo na kung ikukumpara sa napakalalaking sukat ng kalawakan. Totoo, para sa mga tao, ang daigdig ay tila napakalaki, pero kung ikukumpara sa sukat ng universo, ito ay isang napakaliit at halos di pansining bahagi lamang. Sa aming mga video, madalas naming ikwento ang tungkol sa malalayong galaksya sa dulo ng universo para maintindihan ang lugar ng ating planeta sa mundo. Ngunit paano kung sa halip na maglakbay tayo ng bilyon-bilyong liwanag taon gaya ng nakasanayan natin, ay manatili tayo sa loob lamang ng ating solar system? Nakakaimip! Marami pa tayong hindi alam tungkol sa mga planetang itinuro sa klase sa astronomya kahit kabisado pa natin ang mga pangalan. Ano kaya ang kanilang mga lihim? Iwanan mo muna ang iyong mga problema sa mundo at tumingin ka sa gabi ng kalanghitan na puno ng mga bituin. Doon, kitang-kita ang buwan, ang tanging likas na satellite ng daigdig na napuntahan ng 12 na mga astronauta. Pinalad ang mga tao sa Estados Unidos na makarating doon. Ang una sa kanila, gaya ng alam ninyo, ay si Neil Armstrong na unang tumapak sa buwan noong 1969 at 69 ang huling tao na nakarating doon. Si Harrison Schmitt ay naglakad sa ibabaw ng satellite ng daigdig noong 51 taon ang lumipas mula noon, pero sa kabila nito, naalala pa rin ng buwan ang lahat. Ito ay nasa layo na 384,400 kilometro mula sa daigdig. Ngunit sa sukat ng universo, hindi ito ganoon kalayong distansya. Gayunpaman, sa pananaw ng tao, ang paglalakbay na ito ay tila isang napakahaba at napakatagal na paglalakbay. Malaki ang posibilidad na ang bagong paglalakbay patungo sa buwan ng daigdig ay magaganap na sa lalong madaling panahon. Sa Mayo 2024, nakatakdang isagawa ang isang misyon na may mga tao na iikot sa buwan sa ilalim ng Artemis 2 at sa 2025 naman ay nakatakdang maglapag ng mga tao sa ibabaw nito sa pamamagitan ng misyon na Artemis 3. Sino ang nakakalam, baka pagkatapos nito ay titingnan natin ang buwan sa isang ganap na bagong pananaw. Tara, lumayo tayo ng kaunti mula sa daigdig dahil may mas kapanapanabik na naghihintay sa atin doon. Ang Venus ay planetang ipinangalan sa Romanong diyosa ng kagandahan. Kahanga-hanga ito sa di kaaya-aya at nakamamatay na ganda dahil sa mga ulap na nagbabalik ng liwanag ng araw. Siya ang pinakamaliwanag na planeta sa sistema natin, kaya imposibleng hindi mapansin. Mayroon siyang ilang pangalan, tala sa umaga, tala sa gabi, at masamang kambal ng daigdig. Bakit nga ba masamang kambal? Kayo na mismo ang humusga. Sa laki, magkahawig talaga ang dalawang planeta, pero kung ang daigdig ay komportableng kirahan, ang Venus naman ay kabaligtaran, malupit at mabagsik. Sa atmosfera ng planeta, nangihibabaw ang carbon dioxide at ang mga ulap na parang ulap din sa daigdig ay binubuo naman ng sulfuric acid. Tiyak na hindi tayo mabubuhay doon. At hindi lang ito ang tanging dahilan kung bakit ang magandang Venus ay may tuturing na isang ganap na impyerno. Bukod pa rito, napakainit sa Venus, mga 500 degrees Celsius, napakakomportableng temperatura, masasabi ko sa inyo. At syempre, kung mapunta tayo sa ibabaw ng Venus, siguradong magiging parang pinisa lang tayo. Ang lahat ng ito ay dahil sa nakamamatay na gravity para sa tao. Totoo, ito ang masamang kambal ng daigdig, isang nakamamatay ngunit magandang planeta. Dito, matindi talagang global warming, walang pagmamalabis. At posible rin naman na dati, hindi ganito ang lahat, hindi pa ganoon kapanganib si Venus noon. May teorya na paglipas ng panahon, ganito rin ang magiging itsura ng daigdig. Maaari ring maging katulad ng kanyang nakakatakot na kambal. Sino ang nakakaalam? Baka nga totoong ganito ang mangyayari, o baka naman ibang kapalaran ang naghihintay sa daigdig.
Pagkatapos ng Venus, ang pinakamalapit sa araw ay si Merkuryo at ang planetang ito ay kakaiba rin. Sa araw, ang temperatura doon ay nasa 430 degrees Celsius. Pero sa gabi, bumababa ito hanggang -100 at 90 degrees. Nakakatakot ang biglaang pagbabago ng temperatura. Рельеф у Меркурия Marami ang nagmamadali araw-araw, kaya natin ito. Hindi lang ito para sa kanila, pati na rin sa lahat. Dahil sa laki ng kanilang planeta at napakalakas na gravity. Maaring dati ay mas malaki ang planeta, ngunit dahil sa banggaan nito sa isa pang planeta nung mas maaga sa kasaysayan nito, ito ay lumiit. Sino ang nakakaalam kung hindi nangyari yon, baka iba ang hitsura ng Merkuryo ngayon? Malupit ang kalawakan at hindi lahat ay nakatada ng manatiling buo o kahit mabuhay man lang. At heto na siya, ang ating pangunahing bituin, ang araw. Pinagbumulan ng buhay at kamatayan. Tulad din ng Venus, ito ay nakamamatay sa sarili nitong kagandahan. Dahil dito, umiiral ang buhay sa ating planeta. Gayunpaman, maari din itong wasakin tayo. Alam ng ating mga ninuno ang kapangyarihan ng araw. его влияние на нас. Dahil dito, palaging may Diyos ng araw sa mga sinaunang paniniwala. Si Helios sa sinaw ng Gresya, si Datsbok sa mga Pagano, si Ra sa sinaw ng Ehipto, si Inti sa mga Inca at si Tanati sa mga Aztec. Kinakatakutan ang araw. Sinasamba ang araw. 149 na milyong kilometro ganyan kalayo ang ating planeta mula sa araw. Kung sakaling biglang mawala ang araw, halos 10 minuto pa bago natin ito mapansin. Nakakamatay ang init ng araw. Sa ibabaw nito, umaabot sa 5,772 Kelvin ang temperatura. Sa mga panloob na bahagi, halos 10 beses pang mas mataas ito. Nakakatakot isipin ang numerong iyon. Isipin mo kung gaano kalakas ang nuclear reaction doon. Kapag lumalabas ka para magpaaraw tuwing tagsibol, tandaan kung gaano kapanganib ang araw. At kung gaano karaming nuclear reactions ang nangyayari sa araw mismo sa sandaling ito. Sa magnetic field ng araw, napapanatili ang mga prominence. Ito ay mga loop na lumilitaw sa ibabaw nito. 10 milyong bulkan ay halos hindi makakagawa ng kasing dami ng enerhiya na ginagawa ng isang ganitong likaw. Doon din nabubuo ang mga batik ng araw. Natitangyang mga ito dahil sa itim nilang kulay. Halos 10 ulit na mas mababa ang kanilang temperaturo kaysa sa ibang bahagi. Gayunpaman, napakataas pa rin ito at delikado para sa atin. Sa ngayon, ang araw ay may makapangyarihang lakas, ngunit wala namang bagay na tumatagal magpakailanman. Pati ang pangunahing bituin natin ay hindi eksepsyon. Maaga man o huli, darating ang panahon na ang araw ay tuluyang mawawala. At mamamatay ito. Ibig sabihin, ang ating mahal na planeta ay hahantong din sa ganoon. Ipagpapatuloy naming ipakilala ang mga katotohanan ito. Interesado ang sangkatauhan hindi lang sa mangyayari sa hinaharap, kundi pati na rin sa nangyari noon. Halimbawa, mga kometa. Taglay din nila ang napakalaking lakas. Matagal na walang kometang nadaranan ng ating planeta. Gayunpaman, ayon sa ilang mga espesyalista, maaaring may isang kometa na bumangga sa daigdig at nagdala ng mga sample ng mga organismo sa ibabaw nito. способствовав таким образом зарождению у нас жизни. Posibleng kometa ang nadala ng tubig sa atin. Dahil dito, posibleng ganito naging daigdig na kilala natin ngayon. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataong umusbong ang sangkatauhan. Pero isipin mo, paano kung bumangga ngayon ang isang kometa sa planeta natin? Matatapos ang sangkatauhan. Kung hindi man lahat, ang sangkatauhan sa daigdig. Maaring gumangyari yun, may ilang tao na maghahanap ng bagong tirahan sa ibang planeta. Sa mga higanteng arkang pangkalawakan, gaya ng sa mga siyensyang piksyong nobela. Ngayon, hindi pa tayo nakakalabas ng solar system. Pumupunta tayo sa Mars, sa pulang planeta. Matagal nang sinimula ng mga pagsubok na makahanap doon ng kahit bakas ng presensya ng mga buhay na organismo. May kumanong pangakitang Mars sa mga tao at ilang atdang science fiction na kayang naisulat tungkol sa mga taga-Mars.
Ang paksa ng buhay sa Mars ay kinahumalingan na ng mga manunulat gaya ni Herbert Wells matagal bago pa umikot sa orbit ng daigdig ang unang satellite. Paano kung may bahid ng katotohanan ang lahat ng mga kwentong yon? Matatanggap ba natin ang impormasyong yon? Sa ngayon, kailangan muna nating iwanang walang sagot ang tanong na ito. Sa Mars, napakaraming likas na yaman at may malalakas na sandstorm na nangyayari doon. May atmosfera sa Mars, ngunit hindi ito masyadong manipis. Oo, pangunahing sangkap nito ang carbon dioxide. Ang mga buhay na organismo ay mahihirapan, sa totoo lang. Dagdag pa dyan, ang temperatura sa ibabaw ay bumababa pa hanggang -60 degrees Celsius. Bagaman, syempre, may mga nilalang na kayang mabuhay sa napakamatinding mga kondisyon. Sa teorya, maaari rin silang mabuhay sa Mars. Gayunpaman, may ilang mga detalye. Dapat ay may geological na aktibidad doon. Para lumitaw ang iba't ibang mineral na sangkap, ibig sabihin ay mataas ang panganib na makaranas ng mga lindol na mas tama sigurong tawaging mga pagyanig sa Mars. Dapat nating mas maging aktibo sa pagsasaliksik ng Mars. Sa ganun, mas maunawaan natin ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap nito. Tingnan ninyo ang anyo ng lupa sa Mars. Ang Opportunity, isa sa 2 Mars rover ng NASA, ang nagsagawa ng pag-aaral sa ibabaw ng planeta. Sa ilalim ng proyekto ng Mars Exploration Rover. Posibleng marami sa mga kapatagan na nakikita natin sa ibabaw ay dating mga lawa sa Mars. Bukod pa rito, may palagay na may tubig na dumadaloy sa mga panloob na bahagi ng planeta. Posibleng may buhay noon sa Mars. Maisip mo ba yon? Mas lalo kang magugulat na yon dahil may teorya na ang Mars mismo ang nagbigay ng buhay sa daigdig. Ipinapalagay na minsan ay may bumanggang isang bagay, maaring isang asteroid, sa Mars, kaya't may naputol na bahagi nito na may dalang mga microorganismo mula sa Mars. Pagkatapos, bumagsak ang bahaging iyon sa daigdig at dito nagsimula ang pag-isbong ng buhay sa planeta. Naku, marami pa pala tayong hindi alam sa Mars. Sa paglalakbay papunta sa susunod na planeta, nakakaranas tayo ng mga pagsubok, lalo na ang mga asteroid. Ang bilis nila ay umabot kadalasan ng 80,000 kilometro bawat oras. Umabot sa daan-daang kilometro ang lapad nila. Noong mga naunang panahon, dahil sa mga banggaan, ang mga piraso ng asteroid ay napuputol at ang ilan sa mga ito ay naging mga planeta na siyang naging simula ng ating sistemang planetaryo. Halimbawa, ang edad ng daigdig ay mga 4.5 bilyong taon. Nalaman natin ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga labi na meteorite sa ibabaw ng ating planeta. May mga piraso ng asteroid na hindi naging planeta. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng mga hadlang na hindi nila malampasan. Jupiter, higanteng planeta. Kung may kumpara sa kanya, parang maliit na bola lang ang daigdig. Kayang maglaman ng Jupiter na maraming planetang kasinlaki ng daigdig. Dahil sa laki nito, napakalakas ng grabidad ng planetang higante. Dahil sa grabidad ng Jupiter, ang mga asteroid na napupunta sa saklaw ng impluwensya ng planeta ay hindi kayang maging mga planeta. Oo nga, huwag nating maliitin si Jupiter. Tinatawag din siyang gas giant at may dahilan yun dahil karamihan sa bumubuo sa planeta ay gas talaga. Kaya kung mag-landing tayo sa ibabaw ng planeta, mapapatunayan natin na malambot ang mga ibabaw na bahagi nito at madali tayong lulubog doon. Bukod dito, si Jupiter at ang mga kasama niya sa planetary system ay magaganda at kahali-halina, pero ang kagandahang ito ay nakamamatay para sa lahat ng buhay. Sa gas giant, napakalalakas na mga hangin na dumadaluyong sa ibabaw nito sa napakabilis na bilis. Bilang resulta, nabubuo ang iba't ibang mga ipo-ipo at bagyo na makikita sa mga larawan ni Jupiter. Ang pinakakapansin-pansin sa mga ito ay itong malaking pulang batik. Nasa 300 taon ang edad nito at 3 beses itong mas malaki kaysa daigdig. Maiisip mo ba yon? Ang Jupiter ay isang nakamamatay na planeta kung saan bukod pa ron, napakataas pa ng antas ng radyasyon. Ang ganong dami ng radyasyon ang umaakit sa planeta ng pinakamalakas na magnetic field.
O mas mabuting panurin na lang ang kanyang kagandahan mula sa malayo. Hindi mapapatahimik ng kahit anong lakas ang kamanghamanghang planetang ito. Makikita ninyo, hindi pa tayo masyadong lumalayo sa daigdig. Ilang nakakabiganing bagay na ang ating natuklasan. Sigurado kami na hindi pa ito ang lahat. May iba pang kwento ang solar system na pwedeng ibahagi. Ano ang nakikita ninyo sa screen? Oo, ito ay isang karaniwang kutsara. Maari mo itong isawsaw sa mainit na sopas o asukal o kaya itapon na lang sa labas diretso sa putikan. Pero ano ang mangyayari dito pagkatapos? Wala namang espesyal na mangyayari. Siyempre, pagkatapos, kailangan mo pa ring hugasan ng kutsara pero hindi naman magbabago itsura nito. Lahat ng ito ay dahil sa nickel na nagsisilbing maaasahang proteksyon laban sa kaagnasan. Ang kusang pagkasira ng iba't ibang bagay, kabilang na ang mga metal na nangyayari dahil sa pisiko-chemical, electrochemical at chemical na interaksyon ng material at ng kapaligiran. Mukha lang itong simpleng metal na kulay pilak pero malaki ang naitutulong nito. Kahit karaniwang sentimo, kahit ilang taon gamitin, hindi kinakalawang dahil sa nickel. 2 katlo ng lahat ng nakukuhang nickel ay ginagamit para sa hindi kinakalawang na bakal, lalo na kapag madalas nakakasalamuhan ng tubig ang kagamitan. Ang nickel ay mahalagang elemento para sa ilang pyesa ng sasakyan, mga tubo, nuclear reactors, oven, refrigerator at marami pang iba. Taon-taon ay patuloy na tumataas ang konsumo ng nickel. Ngayon, kailangan na ng mundo ng 2 bilyong tonelada, samantalang ilang dekada lang ang nakalipas, 1 bilyong tonelada lang ito. At ang nickel ay hindi mura, masasabi ko sa inyo. Kailangan mo ng $25,000 para makabili ng 1 toneladang nickel. Mahalaga, sa gitna ng pandaigdigang krisis, tuloy ang pagtaas ng presyo. Ang pagmimina ng nickel ay malaking kita para sa maraming bansa at kumpanya. Halimbawa, ang kumpanyang Nornickel ay may 72,000 na manggagawa sa loob ng 1 taon ay nagdadagdag ng 200,000 toneladang nickel at 5 bilyong dolyar na kita. Ikinukuwento namin ito pero siguro nagtatanong kayo, nasa channel tayo ng kalawakan, ano ang koneksyon ng pagmimina ng nickel dito? Ang dahilan ay balak nating magmina ng nickel mismo sa kalawakan. Hindi lang ito basta malalayong plano, palapit na tayo ng palapit dito. Dahil ilulunsad na ang kaukulang proyekto sa loob lamang ng ilang buwan. Saan nga ba natin balak magmina ng nickel at paano ito gagawin? Talakayin natin ang isang bagay na kayang baguhin ang pandaigdigang ekonomiya. Ang ating destinasyon ay patungo sa orbit ng Mars at konti pang lampas doon. Malapit sa orbit ng Mars at Jupiter, may asteroid na tinatawag na Psyche, mga kalahating bilyong kilometro mula sa araw. Parang isang simpleng asteroid lang, pero alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Ito ay nakakahalaga ng 10 kwintilyong dolyar. Ang kwintilyon ay isang bilang na may 18 na zero. Isipin mo, para lang maintindihan mo, ang 103 trilyong dolyar ay ang kabuuang ekonomiya ng buong mundo. Sa isang taon, lahat ng tao sa mundo ay kumikita ng 10 trilyong dolyar na katumbas ng halaga ng Psyche. Maaring magkaroon ka pa ng isang tanong. Ang Psyche ay medyo malayo sa atin. Bakit hindi natin mapili ang isang objektong mas mainam ang lokasyon para sa atin para sa ganitong misyon? Sa totoo lang, ang komposisyon ng asteroid na Psyche ay may nickel at ilang uri ng bakal, samantalang ang ibang mga asteroid ay karamihan ay yelo at bato. Aminin mo, mahirap makahanap ng isa pang ganong bagay at saka sana mas malapit pa siya sa atin. Ang Psyche ay nagbibigay ng oportunidad para magbina tayo ng nickel at iba pang metal. Ang Psyche ay parang isang metalikong bato na may hugis ellipsoid. Ang diameter ng bagay na ito ay mga 226 na kilometro. Sa pag-aaral ng Psyche, hindi lang ekonomikong dahilan ang nagtutulak sa mga mananaliksik para palakihin ang reserba ng nickel. Mahalaga rin ang layunin ng pananaliksik. Paano nabuo ang asteroid na ito at ano ang maaring ipakita nito tungkol sa kung paano gumagana ang universo? Dapat ding talakayin ang temperatura ng core ng daigdig. Wala tayong eksaktong datos tungkol sa temperatura. Mayroon lang tayong tinatayang bilang dahil wala tayong direktang access sa core. Alam niyo na kung bakit. Ano naman ang kinalaman ng core ng daigdig sa Psyche? Isa sa mga teorya ay nagsasabing ang core ng ating planeta ay isang haluang metal ng nickel at bakal. Malamang na makikita rin natin ang katulad na komposisyon sa asteroid 16.
Ngayon, ang core ng Psyche ay matigas na. Ngunit pinaniniwalaan na noong nakaraan ay mainit ito, katulad ng core ng daigdig. Kung matigas na ang core ng Psyche at magkakaroon tayo ng direktang access dito, mas madedetalya natin itong pag-aralan na makakatulong din maintindihan ang core ng daigdig. Maaring akalain ninyo na marami na kaming nasabi tungkol sa Psyche, pero hindi yun totoo. Marami pa talaga tayong hindi alam tungkol sa asteroid na ito. Sa katunayan, wala pa tayong larawan ng Psyche. Sa ngayon, ang tanging larawan natin ay mula lamang sa simulation. Ang pangunahing hadlang sa pag-aaral ng Psyche ay ang layo nito mula sa daigdig. Dahil sa mga impormasyong ito, dapat talagang dahan-dahan ang pag-aaral sa asteroid. Gayunpaman, may positibo dito. Ang mas malalim na pag-aaral sa Psyche ay mas malapit na kaysa akala natin. Noong 2011 pa nagsimulang magkaroon ng ideya ang grupo ng mananaliksik tungkol sa pagpapadala ng mga sasakyang pangkalawakan sa Psyche. Sa 4 na taon, lumago ang ideya hanggang maging 256 pahinang detalyadong plano. Nagustuhan ito ng NASA at inaprubahan ang karagdagang pagbuo. Hanggang 2017 nadagdagan pa ng mga detalye ang plano, lalong pinagtibay ang paniniwala ng NASA na tama ang kanilang desisyon. Noong panahong iyon, mas maraming resources at pinansyal na suporta ang natanggap ng grupo sa proyekto. Nagbigay ito ng tansang direktang simulan ang paggawa ng sasakyang pangsaliksik. Tinawag nila itong Psyche, gaya ng inaasahan. Ano sa tingin ninyo, kailan magsisimula ang aparato sa misyon nito? Ayon sa plano, sa Oktubre 2023, magsisimula ang Psyche sa paglalakbay papunta sa orbit ng Psyche. Dapat itong mangyari bandang Agosto 2029 kasi naman ang distansya mula sa daigdig hanggang sa asteroid ay 3 astronomical units. Ano ka ba? Normal lang ang mga petsang yan? Akala mo ba sa 2029 ay makakapagmina na tayo ng mga metal sa Psyche? Dito, kailangan kitang biguin. Puro pananaliksik ang misyon ng Psyche spacecraft. Pag-aaralan natin ang komposisyon, katangian at kakaibang aspeto ng asteroid para maunawaan ang mga susunod na posibilidad. Ang mga datos mula sa misyong ito ay kailangang pag-aralan at iproseso sa loob ng ilang taon. Sa aktual na pagmimina ng metal, isa lang alam ang ilang taon para dumating ang kagamitan sa Psyche at ang oras ng pagbabalik. Kasabay nito, dapat nating kalkulahin ito mula sa pananaw ng ekonomiya. Ano man ang mangyari, mas konkretong tatalakayin ang usapin ng direktang pagmimina ng metal kapag positibo ang maging resulta, simula sa 2040. Pero gayon pa man, lahat ng ito ay mukhang napakalaki ng potensyal. Hindi ba? Oo, hindi pa natin minimina ang nickel sa Psyche. Pero isipin mo, pinag-uusapan na natin ito bilang isang totoong bagay na makakaapekto sa ating ekonomiya dito sa mundo at hindi na bilang isang katang-isip na kwento na baka sakaling mangyari pa lang sa hinaharap. Isipin mo, tayong mga tao ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa tingin mo ba, magiging matagumpay ang misyon sa Psyche? Mapapalitan ba ng nickel mining sa kalawakan ng pagmimina ng nickel sa mundo?